Kung magti-take ka ng board exam, ano kaya ang mas better? Self-review o mag-enroll sa review center? So disclaimer lang po, ang lahat ng mga informations na maririnig nyo at makukuha nyo sa video na ito ay nakabase lamang sa aking own experience nung ako ay nagre-review for board examination. Kung ano man yung mga information na nafe-feel nyo na something off, part yon ng aking nakuhang input sa aking experience. Hi everyone, my name is Joseph and welcome back sa aking channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ikaw ay nagsi-self-review o nag-enroll sa review center for a board examination. Para mas lalo nating ma-explain ang dalawang concept na ito, magbibigay ako ng mga category tulad ng learning environment, time management, resources, and finances. Una nating pag-usapan ang pros or advantage ng self-review. When it comes to learning environment, nasa bahay ka lang. You are in the comfort of your home. Meron kang sariling setup ng iyong review spot or venue kung saan ka magre-review. For time management, ikaw mismo yung magmamanage ng sarili mong schedule. Ikaw yung gagawa, ikaw yung magde-decide kung kailan ka magre-review, kung anong oras mo gagawin yung review mo. Pagdating naman sa resources, ang advantage ng self-review ay because of the emerging different social media platforms, pwede kang makagather ng mga review materials or information na makakatulong sa'yo during your review. And for finances, makakasave ka ng money kung ikaw ay mag-self-review. Ako naman tayo sa advantage ng review center. When it comes to learning environment, of course, it is a new environment and new experience and you are meeting new people. It is a good experience kasi meron kang makikilala. Pwede mo silang maging review buddies mo, gano'n. Tapos, guided kayo ng mga lecturers, tapos merong mga binibigay ng mga techniques. Ayun. So, sa learning environment, nakikita mo yung mga possible na pwede mong gawin sa actual board exam. And when it comes to time management, hindi na ikaw yung gagawa ng schedule mo. Yung review center na yung magbibigay ng schedule mo, tapos every Saturday or Sunday lang naman yung pasok sa review center. So, malaki yung preparation mo from Monday to Friday. Tapos, mapiprepare mo yung sarili mo is prepared sa kung ano man yung mga activities sa review center. When it comes to resources, yung mga review materials are provided ng review center. For sure, updated na yon, tapos na-verify na. Make sure talaga nila yung mga materials na binibigay sa inyo is updated, tapos sure talaga na inline siya sa TOS ng board exam. Pagdating naman sa finances, nagbibigay sila ng mga discounts. Kaya pwede kang makasave ng money. May mga scholarship, ganon. So, yun lahat ang mga informations with regards to self-review and review center. Pero kung sa tingin mo kung ano ang nararapat na makakatulong sa'yo para makapasa sa board exam, choose your path, choose the thing that will help you. Piliin mo kung ano yung nararapat. So that's all for this video. Thank you for watching and don't forget to follow my other social media accounts. I hope you learned something from this video. Thank you for watching. Happy learning everyone. Bye!